Exodo Kapitulo 9. Nang magkagayon ay sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon, at sisiyan mo sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, payaunan mo ang aking bayan, upang ako'y mapaglangkuran nila. Sapagkat kung tatanggihan mong payaunan sila, at sila'y pipigilan mo pa, ay narito, ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang, nakapatong sa mga kabayo, nakapatong sa mga asno, nakapatong sa mga kamelo, nakapatong sa mga bakahan, at nakapatong sa mga kawan, na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. At gagawan ng katangian ng Panginoon ang hayop ng Israel at ang hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol sa mga anak ni Israel. At ang Panginoon ay nagtakda ng panahon, na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. At ginawa ng Panginoon ang bagay na yaon ng kinabukasan, at ang lahat ng hayop sa Ehipto ay namatay, ngunit sa hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. At si Faraon ay nagsugo, at narito, walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakat kayo ng isang dakot na abo sa hurno, at isaboy ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Faraon. At magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging bukol na naknekan sa tao, at sa hayop, sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo sa hurno, at tumayo sa harap ni Faraon, at isinaboy ni Moises sa himpapawid, at naging bukol na naknekan sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Egyptyo. At pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi niya dininag sila gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, payaunan mo ang aking bayan, upang ako'y mapaglangkuran nila. Sapagkat ngayoy ibubagso ko na ang lahat ng aking salot sa iyong puso, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. Sapagkat ngayoy iniunat ko na ang aking kamay, upang salutin kita, at ang iyong bayan, at nawala ka na sa lupa. Datapwat totoong totoo, na dahil dito ay pinatayo kita, upang maipakilala sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Nagmamalaki ka pa ba laban sa aking bayan, na ayaw mo silang payaunan? Narito, bukas, sa ganitong oras, ay magpapaulan ako ng malakas na granizo, na kailan may hindi nagkaroon sa Ehipto mula ng araw na itayo hanggang ngayon. Ngayon ngay magsugo ka, ipasilong mo ang iyong mga hayop at lahat ng iyong tinatangkilik sa parang, sapagkat bawat tao at hayop na maabyuten sa parang, at hindi masisilong, ay lalakpakan ng granizo at mamamatay. Yaong natakot sa salita ng Panginoon, sa mga lingkod ni Faraon ay nagpauwing madali ng kanyang mga bataan at ng kanyang hayop sa mga bahay. At yaong nagwalang bahala sa salita ng Panginoon ay nagpabiyan ng kanyang mga bataan at ng kanyang kawan sa parang. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit, upang magkaroon ng granizo sa buong lupain ng Ehipto, na lumagpak sa tao, at sa hayop, at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. At iniunat ni Moises ang kanyang tungkod sa dakong langit, at ang Panginooy nagsugo ng kulog at granizo, at may apoy na lumagpak sa lupa, at ang Panginooy nagpaulan ng granizo sa lupain ng Ehipto. Sa gayo'y nagkaroon ng granizo at apoy, na nagniningning sa granizo, at napakalakas, na kailan may hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. At sinalot ng granizo ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop, at sinalot ng granizo ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Sa lupain lamang ng Gosen, na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng granizo. At si Faraon ay nagsugo, at ipinatawag si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila, ako'y nagkasala ngayon, ang Panginooy matuwid, at ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon, sapagkat nagkaroon na ng sukat na malalakas na kulog at granizo, at kayo'y aking payayaunan, at di ko na kayo bibanbaynan. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan,
ay aking lalahad ang aking mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog ay titigil, at hindi na magkakaroon pa ng anumang granazo, upang iyong maalaman na ang lupay sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, ay nalalaman ko, na di pa kayo matatakot sa Panginoong Diyos. At ang lino at ang subada ay nasaktan, sapagkat ang subada ay nag-uuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Datapwat ang trigo at ang especially elta ay hindi nasaktan, sapagkat hindi pa tumutubo. At si Moises ay lumabas sa bayan na galing kay Faraon, at inilahad ang kanyang mga kamay sa Panginoon, at ang mga kulog at ang granazo ay tumigil, at ang ulan ay di na lumagpak sa lupa. At nang makita ni Faraon, na ang ulan, at ang granazo, at ang mga kulog ay tumigil, ay lalong nagkasala pa, at nagmatigas ang kanyang puso, siya at ang kanyang mga lingkod. At ang puso ni Pharaoh ay nagmatigas, at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel, gaya ng sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises.